So, okay, balik tayo ulit sa second part ng video. So, bago ang lahat, ito. Pag ina-navigate nyo muna pala, bago tayo mag-start pala sa rendering, topology, sculpting, and painting, okay, pag nina-navigate nyo, yung 3D nyo, makikita nyo naman, meron akong mouse, diba, dyan. So, sa labas, ito yung clay, bali ito yung clay, sa labas, para ma-rotate. Yan, para ma-rotate nyo. Okay, para ma-rotate nyo. Yan. Para-rotate nyo siya. So, ngayon, para kung gusto niyo iusog yung camera nyo or i-pan, i-click nyo yung Alt or Option kapag naka-Mac, i-hold click nyo, Alt, tapos, click nyo yung right click nyo. Right click. Para mapapan nyo. Okay. Alt, then right click para mapapan nyo yung camera nyo. Then, pwede rin, kung gusto nyo zoom in, Control, then right click. Right click, left and right. Right click, left and right para sa zoom in. Yan. So, yan. Right click, left and right. Okay? So, again, sa labas, rotation, movement. Yan, movement sa labas. Tapos, pag hinold nyo Alt, then right click, panning, then zoom in, control, then right click. Left and right. Okay? Yan, ang mga dapat yung malaman when navigating yung clay nyo. Okay. Clear scene, add sphere. So, ngayon, start tayo dito sa gilid. Rendering. Sa rendering, merong matte cap, merong UV shader. By time, explain ko yan isa-isa talaga, pero mabilis lang. Ito yung tutulong sa atin kung may ikakabit tayong mga material. Imbis na i-sculpt natin, picture yung ilalagay natin. Pero sa next lesson na yung mga ganun. Matte cap na muna tayo. Tapos, sa matte cap, merong mga pwede kayong material pwedeng gamitin para sa kulay or sa texture ng magiging clay ninyo. Okay? So, yan. Pwedeng ganyan. Pwede rin kayo mag-import ng sariling matte cap. Pero tuturo ko na lang yan sa ibang lesson. So, transparency, ganun din. Para dun sa matte cap nyo yan eh. Yan. Kung gaano ka-transparent yung gagawin nyo. Diba? Kunyari, gagawa kayo ng mga glass, ganyan, transparency. Flat shading, parang mas ginagawa niya lang flat. Mas maaano natin yan sa ibang videos. Okay, next, wireframe. Ito, importante to. Diba, sinabi ko ng first video, itong faces, pati vertex. Ito yung polygons nyo. So, pag clinic nyo yung wireframe, ayan yung mga polygons nyo. Zoom in natin. Yan. So, yan. Ayan yung mga polygons nyo. So, ayan yung topology. Basically, tawag topology din. So, yan. Makikita nyo. Off nyo, wireframe. So, nakikita nyo kung paano nagpo-form yung 3D nyo. Okay? Pakita ko muna. Kunyari, nasisira yung 3D nyo. Gusto nyo makita. Sample na natin. Sisirain ko. Para makita nyo yung wireframe niya na ang weird na. Yan o, nasisira na yung wireframe. Diba? Ang gulo niyan. Pag inismoothen mo yan, wala. Sira-sira. Unlike nito, swabe. So, from time to time, check nyo yung wireframe nyo. Ayan, sira na siya. So, mahirap nang retokehin yan. Ingat lang. Pwede pa naman, pero mahirapan kayo. Parang mawawala talaga yung ano. So, ingat. Okay? So, wireframe. Next, topology. Sa topology, lalabas dyan itong subdivide. So, basically, pag ginalaw nyo tong sa resolution ng multi-resolution, malalaro nyo. So,
Madali mag-edit kapag low res. Pwede nyo pa maglalagay kayo ng detail, i-high res nyo ulit, 'di ba? Ganun lang 'yan. So, tanggalin ko muna yung wireframe. So, babaan ko ulit yung resolution pag may gusto akong ilagay na mabilis na detalye na hindi naman kailangan talaga ng detalye, pero pag may kailangan na akong pinaka-detalye niya, 'di ba? Yan. Mas nagiging smooth siya. Tapos pwede kayo magdagdag ng subdivide kung gusto niyo pa mas detail. Pag dinagdagan nyo, dadagdag din yung faces nyo. Ingat kayo dun. Pag sobrang dami ng faces, mas babagal na yung 3D nyo. Pero ito kaya pa naman, nasa 300 pa lang naman tayo. Pero ayan mas swabe na yung detail na nagagawa nyo. So pag binawasan natin ulit ng resolution, diba? Mabilisan lang. Pag tinaasan nyo, yan. Pwede na kayo ulit mag-detail. Okay? Pero wag muna kayo magdi-detail, magtataas ng resolution kapag hindi pa kayo talaga ultra na magdi-detail. Mas maganda magpondo lang kayo na magpondo. Okay? Next, itong voxel remeshing quads, pati voxel remeshing manifold. So, ayan. Pag niremesh nyo, depende sa di katulad nitong subdivide, na pwede nyong babaan, pwede nyong taasan anytime. Pero, medyo mas mabagal siya. Mas malaki kinakain niyang polygon count. So, pag ito, ginamit nyo, matitimpla nyo. Gusto nyo, mabagal muna, i-remesh ko. So, ayan, naging low res siya. So, maglalagay ako ng mga ano dyan. Okay, hindi na sapat yung resolution niya. Hindi na sapat, gusto ko pa mas detail, tataasan ko yung resolution. Tapos, pwede kong i-remesh. Titignan nyo lang, dito, ayun, naging 400. So, ayan. So, mas nagiging detailed na yung sculpt nyo kapag tinaasan nyo. So, wala naman tama't mali sa pag-resolution. Ako lang talaga, mas ginagamit ko tong voxel remeshing mas madalas kong ginagamit rather than itong multi-resolution. Kasi mas mabigat to subdivision. Okay? So, tinisin nyo. Yan. Tapos, ang purpose din itong voxel remeshing, basically, kapag gusto nyo mag-welding o mag-weld ng isa pang object. For example, maglalagay ako dito ng cube. Diba? So, nakahiwalay pa yan. Nase-select ko yung gusto ko. Ang pag-select, guys, click nyo lang yung object. Ayan, nakiklik nyo. O, dito ako sa cube maglalaro. Dito. Dito naman. Sa blob. So, gusto kong i-combine yan. Gusto ko, for example, may ginawa ako na something. May ginawa akong object. Pero gusto ko na silang magsama. 'Di ba? So, hold nyo lang yung shift. Pati control. Para ma-select nyo pareho. So, selected na. Pareho silang lighten yung kulay. Pag binoxel remesh nyo, basically, magwe-weld sila. Ayun welded na sila. Ayun yung kanina magkaibang kulay, naging isa na. Okay? Pero hindi nyo na masiselect individually yung square na to, unlike kanina. Again, pakita ko lang ulit, hindi pa welded, 'di ba? Pwede ko pang palitan to kunwari ng matte cap. Sabihin natin green. So, yan. Magkahiwalay pa. May purpose din Hindi nyo kailangan lagi wini-weld together yung object. Pero kung kailangan nyo nang i-weld together, select nyo pareho, hold control and shift, then click nyo yung object na yun. Pak! Ay. Yan. Selected na pareho. Tapos, i-voxel remesh nyo. Pwede dito sa voxel remesh na quads, pwede dito sa manifold. Ako madalas ko ginagamit yung manifold trees kasi mas mabilis. So, yan. So, tignan nyo, magiging isa yan. Hintayin nyo. Pag mabagal net nyo, syempre, mas matagal yung load. So, yan. Ayan na siya. As one na siya. Diba? Ni-smoothen ko. Okay? Ganun kabilis lang siya. So, rendering in topology yun. So, next lesson natin is yung mga sculpting and painting na natin. Next video.
Okay? Salamat. Next video tayo para sa sculpting and painting.